Hello guys, welcome to Team Apron TV. Please like, share, and subscribe. Hello mga ka-Team Apron! Welcome to our new vlog, and this time ay pupunta po tayo ng Singapore para mag-cruise aboard Royal Caribbean's Anthem of the Seas. Pero matindi to dahil hindi na lang kaming tatlo ang makikita nyo nagkukruise, kundi siyam na kaming lahat. Yes, o diba? Hatak na ang buong pamilya. Sobrang memorable ng travel na to kasi first time nilang lahat mag-cruise. Well, kami naman ay pang third na namin with Royal Caribbean and pang 7 all in all. So, obviously, ang role namin ay maging guide at mag-ayos ng itinerary ng buong cruise namin. And since first time ni Mama Mita at ng mga bata na mag-Singapore, I decided to get the service of Enjoy Your Holiday Travel and Tours, a Filipino-owned Singapore-based licensed travel agency para mag-asikaso ng aming transportation before and after the cruise and yung aming Singapore day tour. Bale, we arrived in Singapore 1 day before the cruise. So after sa airport ay dumiretso kami sa Arena Esports Hotel sa Bugis Village. So doon kami nagstay overnight. Then kinabukasan ay sinundo kami ng travel agency papunta sa Marina Bay Cruise Center, which is the home port of Royal Caribbean in Southeast Asia. Kung napanood nyo na yung previous vlog namin with Royal Caribbean Spectrum of the Seas, ganun din dito. Papipiliin ka kung anong oras ang preferred arrival time mo. Ang pinakamaaga ay 11 AM at ang pinakalast ay 2:30 PM. Sa 12 noon slot kami napunta guys kasi mukhang maraming keyboard warriors na nakakuha ng mga early slots. So first thing to do is luggage drop off agad. Make sure na naka-attach na yung mga luggage tags na sinend ng Royal Caribbean sa inyong mga email. At utang na loob guys, wag na wag nyong iiwan sa luggages sa mga importanteng bagay. Make sure na naka-hand carry ang inyong mga passports and other important documents, medicines at kung ano-ano pa. Dahil yung mga luggages nyo, makikita nyo na yan sa labas ng inyong cabin room sa loob ng barko. Take note guys na after the verification and check-in process sa loob ng cruise terminal ay kailangan nyong ibigay ang inyong mga passport sa cruise staff. And if you're wondering kung ano yung mga travel documents na kailangan mong dalhin if you're going to cruise with Royal Caribbean in Singapore, eto po siya. Ayan. And take note guys, hindi mo kailangan ng visa if you're traveling with any Southeast Asian countries. This cruise kasi that we book in Royal Caribbean app will be traveling from Singapore to Penang, Malaysia and Phuket in Thailand, then pabalik ng Singapore. The entire cruise itinerary is 5 days and 4 nights. Pagpasok sa barko ay i-check ng cruise staff ang inyong mga digital boarding pass para malaman kung saan yung inyong master station. Yung master station yung designated assembly point ng mga passengers and crews during emergency. Dito nagbibigay ng safety instructions yung cruise staff. And dito rin i-demonstrate kung paano gamitin yung life vest. Tandaan, walang life vest sa loob ng cabin. Dito lang yan sa master station makikita. Actually, gutom na kami yan. Pero kailangan naming kalmahan dahil mandatory procedure ito. Pero saglit lang naman to, kaya after ng procedure ay dumiretso na agad kami sa Windjammer Marketplace. O diba, meron pa silang pa-welcome na ganyan. Nung nag-Spectrum of the Seas kami last year, walang ganyan. Kaya take note guys, kahit ilang beses ka mag-Royal Caribbean, meron kang bagong may experience. After namin magpakabusog sa Windjammer Buffet Restaurant, ay dumiretso na kami sa aming cabin. Bale, 3 ocean view stateroom with balcony yung kinuha namin. Bale, 1 room apart kami with each other kasi mas mahal yung interconnecting rooms. And once na nakuha mo na yung keycard mo, ay wag na wag mo siyang iwawala dahil this will serve also as your credit card on board. Remember na hindi sila nag-a-accept ng cash dito, swipe lang, kaskas lang ng kaskas. So sa loob ng cabin ay may double bed, may sofa bed, and maraming cabinet dito kaya hindi kayo mauubusan ng paglalagyan. Yung sofa bed naman ay pwede nyong ipa-set up sa room attendant para maging full bed.
Tapos yung mga dala nyong maleta is ilagay nyo sa ilalim ng kama para ma-maximize nyo yung space. And make sure guys na kapag download kayo lahat ng Royal Caribbean app several weeks before the cruise para makapag-pre-order kayo ng mga merchandise ng Royal Caribbean kagaya nitong cooler bag na in-order namin. Take note na yung mga merchandise na mabibili sa app ay hindi mo mabibili inside the cruise ship. Aside from that, sa Royal Caribbean app din kasi nakalista lahat ng activities, day-to-day events na gagawin sa buong cruise. Sa Royal Caribbean app mo rin malalaman kung anong oras mag-open and close yung mga restaurants. And if ever you decided na hindi mag-avail ng onboard wifi sa cruise, makakapag-chat pa rin kayo sa mga family members nyo using the app's special chat feature. You can also monitor your onboard expenses using this app. O diba, winner? Kaya dapat lahat kayo merong Royal Caribbean app. So sakto naman nung nag-umpisang umandar na yung cruise ship ay sabay-sabay nagdatingan yung mga luggages namin. Kaya we started to unpack. Actually, excited na ngang magpalit ng damit pang swimming yung mga bata niyan. Pero nakaschedule kasi kami sa fine dining ng 4:45 PM. Kaya dumiretso na kami sa deck 3 for our early dinner. Take note na ang dinner sa main dining room ay per reservation. By batches siya. So kung anong nakalagay na time sa keycard mo, yun ang susundin all throughout your cruise. Fine dining to, kaya complete course meal yan. May appetizer, main course, and dessert. Complementarian guys, kaya order lang ng order. Main Ang hirap naman na ito, di ba Main pwede course. Main one course piece siya. chicken na lang? main You course. can ask nga pala for a kiddie meal menu. Pero syempre, limited lang yung options nun. Ang nilook forward pa naman namin kapag cruise ay ang mga pagkain sa main dining room. Ulitin ko ha, pwede nyong orderin lahat ng nasa menu. Iwasan nyo lang yung mga may dollar sign kasi may bayad yun. So ayun na nga, after kumain ay diretso swimming pool agad. Ang maganda dito sa Anthem of the Seas ay meron ditong whirlpool. Yes, walang ganto sa Spectrum of the Seas. So para ka ditong labada na nasa loob ng isang napakalaking washing machine. Make sure guys na naka-swimming attire kayo at bawal magsuot ng any cotton clothes. Free use din ng life vest for kids. And take note guys, huwag na kayong magdala ng towels kasi meron namang nahihiraman dito near the pool area. So ganyan lang yung pinagagawa nila, ikot-ikot lang hanggang sa magutom. So for our dinner, part 2 ay dumiretso kami sa deck 14 saan pa kundi sa Windjammer Buffet. At dahil pagod na yung mga bata, dahil na rin siguro sa biyahe, sa kakaswimming, and of course sa kakakain, ay nakatulog na agad sila. Kaya di na kami naka-attend ng entertainment show for that night sa Royal Theater. So kami mga young at hearts, ginawa namin ay tumambay na lang kami sa Sorrento's Pizzeria. Only pizza yan guys hanggang 2 AM at complimentary din kaya kain lang ng kain. And that ends our day 1. And on our day 2 is nag-prepare na kami for our shore excursion sa Penang, Malaysia. Yes! Hi! Hello! Hello, Nay! Andito na kami sa Malaysia! Happy! So for today's itinerary ay nag-avail kami ng shore excursion being offered by the Royal Caribbean Cruise. Binook namin ito sa app 4 months before the cruise. Maraming tour options sa app pero yung pinili namin ay yung may Wonder Food Museum. And we made it sure na ito ay isang bus tour dahil kung napanood nyo po ang aming cruise vlog inside Royal Caribbean Spectrum of the Seas, ang napili pala naming tour that time ay walking tour. Kaya katakot-takot na lakad ang naganap. Make sure guys may mga dala kayong tumblers and tupperwares na lagayan ng pagkain lalo't may mga bata kayong kasama. In our case, ang ginagawa namin ay kumukuha kami ng mga pagkain at prutas sa Windjammer Restaurant at yun ang inilalagay namin sa mga tupperwares na ibinabao namin sa shore excursions. O diba?
Remember, kapag nasa labas ka ng cruise ship ay hindi na free ang mga pagkain. Bottled water lang ang provided sa tour. And if ever nakalimutan mo mag-withdraw ng Malaysian ringgit sa Penang Port, pwede mong ipapalit yung Singapore dollars mo to Malaysian ringgit sa mismong tour guide nyo. You can go in now. And more food inside. So first stop is the Wonder Food Museum that features large-size models ng mga pagkain ng Malaysia. Bali, wala na kaming binayaran pagpasok namin sa museum kasi kasama na yun sa binayaran namin sa cruise when we avail the shore excursion. Pero if ever na mag-free and easy ka, meaning bababa ka ng Penang Port pero hindi ka mag-aabil ng shore excursion, pwede ka naman magpunta dito. The entrance fee is 30 Malaysian ringgit for adults or around 400 pesos and 20 Malaysian ringgits for children and seniors or around 250 pesos. In fairness nag-enjoy kaming lahat dito dahil nakakatuwa yung mga maiisip mong on the spot na posing based sa setup nila dito. Usually kasi 'di ba pag sinabi nating museum, ang una natin naiisip ay boring. Pero dito siguradong mag-e-enjoy ka kahit anong edad mo kasi very colorful, very imaginative, and very playful na mga props dito. Nagutom nga kami, kaya lang di naman kasi nakakain yung mga pagkain dito. And of course, hindi kompleto ang isang tour kung hindi bibisita sa isang shop offering local delicacies. Almost all tours in Penang ay may stopover dito. And hindi rin syempre mawawala yung mga pa-free taste nila. May mga biscuits dito, tsaa, kape at kung ano-ano pa. Wala pa? O diba nagbebenta din sila dito ng mga spices. The next itinerary of the tour is visiting a Penang Batik Factory kung saan dinidemo nila kung paano gumamit ng age-old wax technique sa paggawa ng mga unique clothings, bags, and fabrics nila. If ever naman na mag-free and easy kayo, walang bayad ang guided tour dito at walang entrance fee. The tour and demonstration usually last for 5 to 10 minutes. And after this, you have the option na magtingin-tingin sa mga finished products nila. And they're hoping na ikaw ay bibili. One temperature. And then they have to take this. The mold. And they dig inside the mold. I don't know how to do this, I tell you. You understand? They press here. Thank God. Today, successful. And since ang pinili naming shore excursion ay focus on the food and culture of Penang, Malaysia, our last stop is food court. Sakto naman din at maulan sa Penang that time, so we're going to ala 2 hours na walang ibang gagawin kundi ang kumain ng iba't ibang pagkain. Mga famous street foods ng Penang ang karamihan ng binibenta dito. And this food court is strategically located at the heart of Georgetown, which is the capital of Penang. So paano? Hindi naman kami nagpunta dito para makipagkwentuhan kundi para kumain. So, maghahanap na kami ng mga pwede naming kainin dito. Tara! Hi guys! So ang ending ay hindi kami masyado nakakain at hindi nabusog ang mga kids dahil hindi nila kilala karamihan ng mga pagkain dito. Ang tanong nga nila sa amin kailan tayo babalik sa cruise? So alam na this. Nabitin sila sa mga kinain nila dito kaya na-miss nila yung mga pagkain na kinakain nila sa barko. Pagbalik ng bus sa Penang Port ay namili kami ng mga souvenirs muna. And that concludes our Taste of Penang tour in Malaysia. So pag akyat namin sa barko, agad na kaming dumiretso sa Windjammer Buffet. So yung buong gutom namin for the 6 hours na nasa Penang kami, binuhos namin lahat dito.
After naming mabusog ay dumiretso na kami sa Royal Theater para manood ng complimentary show, and that ends our day 2. On our day 3 ay nag-avail naman ulit kami ng shore excursion sa Phuket, Thailand. Kung napanood nyo yung last vlog namin sa Spectrum of the Seas, ay nag-Phuket, Thailand din kami kasama si Apple and Ayesha, pero hindi kami nag-avail ng shore excursion. Nag-free and easy lang kami. Tamang gala lang, lakad-lakad, yan. Pero ngayong nasa Anthem of the Seas na kami, ay nag-avail na kami ng tour kasama ang buong pamilya. Unlike sa Penang na nakadaong yung barko sa port, dito po sa Phuket ay kailangan mong sumakay sa tender boat papunta sa beach. Mas marami kaming baong tubig at pagkain ngayon courtesy of Windjammer Restaurant dahil buong maghapon kaming nasa tour. Take note guys na kailangan ang suot mo dito ay presko dahil mainit sa Phuket. Hi, hello! Sawadika! Hello! Always remember na every time na lalabas ka ng cruise ship ay dapat dala mo parate ang iyong SeaPass card and a photocopy of your passport bio page. And don't forget na mag-withdraw ng Thailand baht, yung currency nila, pagdating mo sa beach dahil nagkalat na yung mga ATM doon. Actually guys, mas mura if kukonta kayo ng mga local travel agencies from Manila or here in Phuket to arrange your day tour trip. Yun nga lang, may mga cons din yan. You should be mindful sa time kasi siguro naman nakakakita kayo ng mga videos ng mga nagko-cruise na iniiwan ng barko. Yes po, hindi po kayo hihintayin ng barko pag na-late kayo ng dating or balik sa cruise ship. Sabihin mo. Sawadika! Hello! Pero kapag nag-avail kayo ng shore excursion sa cruise ship, hihintayin nila kayo kahit malate yung tour nyo. So para hassle and worry free ay sa mismong Royal Caribbean app na rin kami nag-book. Marami kayong pagpipilian, depende kung ano yung trip nyo and of course kung ano yung budget nyo. Yan siya. Alam mo daw, elephant ko yan. Hanapin ka mo. Sawadika! Elephant, bayaran din elephant. However, whichever direction that we are going, we have to cross the mountain. Except on the west coast of Patong is ocean. You see, Patong is a city in the valley. And the next one after we cross the mountain is Karon Beach. Karon. Absolutely beautiful. Especially this time of the year. Phuket, the best time to come is between our winter. How do you feel? Temple, North Temple. This is the south. Kung sa Pilipinas, ang pinaka-dominant na religion ay Christianity, dito sa Thailand ay Buddhism with over 90% ng kanilang population practicing this religion. At alam nyo ba guys na ang Thailand has over 40,000 Buddhist temples or wats? Yes, ganun karami. That's why Thailand is the second largest Buddhist population just next to China. They believe in karma, rebirth, or reincarnation. Buddhism believes that life is a cycle of birth, death, and rebirth determined by one's karma. So meaning kung mabait ka during your present life, you're giving donations, doing charity works, matulungin ka sa kapwa mo at wala kang inaagrabyadong tao, then after your death and kapag na-reincarnate ka ay magiging maganda yung buhay mo. However, if sa present life mo ikaw ay greedy, mapanlamang sa kapwa mo, isa kang kurap at magnanakaw, baka sa next life mo maging buhaya ka na talaga. May pinaguhugutan yan.
And take note guys, kapag papasok kayo ng isang Buddhist temple, make sure ay uhubarin nyo ang inyong mga slippers or sapatos dahil in their religion, paa ang dirtiest part of the body and the head is the most sacred. O diba, ang daming natutunan. So our next stop is visiting a cashew nut factory. Actually, halos lahat ng cashew factories in Thailand, especially in touristy areas like Phuket, ay free entry ang pagbisita. And they are very generous in free tasting sessions. Pwede mong i-free taste lahat ng flavors para makapag-decide ka kung ano yung gusto mong bilhin. Meron silang barbecue flavor, caramel salted flavor, spicy wasabi flavor, may durian, chocolate-coated cashew nuts, may butter flavor, coconut, honey glazed cashew nuts, Thai salted honey, at kung ano-ano pa. Cashew nut is a seasonal. One season is giving around 300 kilograms. So after naming mabusog sa mga pa-free taste sa cashew nut factory, ay we were given the chance na makabisita sa isang Chinese temple in Old Phuket Town. And nung nakabalik na kami sa Patong Beach, ay namili na kami ng mga pampasalubong. Actually sa tour na to, mahabang oras din yung ginugol namin sa biyahe. Naubos na din yung mga baon naming pagkain kaya pagbalik namin ng cruise ship, dumiretso kami sa Windjammer, then dumiretso ng Royal Theatre para manood ng entertainment show. The Royal Theatre cannot accommodate all the cruise passengers at once, kaya 2 beses inuulit ang show every night. So, depende sa'yo kung sa first sitting or second sitting ka a-attend. So, kung natripan mo yung show, pwede mong ulitin. Yes, a mysterious package was about to arrive that would change world. That would change everything for John and his little family. A gift. What is it in us that makes us feel the need to keep pretending, gotta let ourselves breathe? Oh, play your part, make romance, and not break your heart. But if you And think that ends our day 3. And on our day 4, ay nagbiyahe na ulit ang cruise ship from Phuket, Thailand, pabalik ng Singapore. And we are expected to arrive by tomorrow. So meaning, we have all the time of the day para sulitin lahat ng amenities ng cruise ship. Bale dito sa deck 14 ay may main outdoor pool and sa magkabilang gilid yung whirlpools. The outdoor pools operating hours usually from 8 a.m. to 8 p.m. pero time varies kasi depende rin sa weather. So always check your Royal Caribbean app. So ayan na nga, nagwanto-sawa na naman po sila sa whirlpool and jacuzzi. May Jumbotron TV rin dito na may mga scheduled movie screening din. O diba habang nagbabantay ka ng Junakis mong nagsiswimming ay nanonood ka ng movie. O diba banding galore sila kasama ng kanilang lola. Bukod sa mga pools ay meron din ditong rock wall climbing and yung Ripcord by iFly, yung skydiving simulator. Pero wala silang pakialam doon. Ang gusto lang nila mag-swimming at kumain ng ice cream. So if ever naman na umuulan ay pwede naman silang mag-swimming din at lumipat sa indoor pool. Yes, meron silang indoor pool at mas maagang nagbubukas yan. Usually 7 a.m. bukas na yan at nagko-close yan 9 p.m. to 10 p.m. And of course, your Royal Caribbean cruise experience will not be complete if hindi mo matatry ang kanilang Flow Rider. This is complimentary, so pwede mong ulit-ulitin. Yun ay kung kaya ng katawang lupa mo kasi masakit to sa katawan. So dito may 2 types of surfing na pwede mong gawin. It's either magsi-surfing ka na nakadapa o yung tinatawag na boogie boarding, or magsisurf kayong normal na nakatayo or the stand-up flowboarding. Royal Caribbean lang ang may ganyan. At syempre, pahuhuli ba ang mga adults?
Alam nyo ba na merong amenity ang mga Royal Caribbean cruise ships like the Anthem of the Seas na exclusive lamang sa mga adults? Ito ay located din sa Deck 14 sa unahan ng barko. Complimentary din to, meaning walang bayad. May mga pools din dito, whirlpools and hot tubs. Meron din ditong complimentary breakfast, yes. Especially sa mga araw na at sea yung cruise ship. Marami ding loungers dito and daybeds kung saan pwede kang magbasa-basa ng libro or mag-check ng emails or any relaxation activities na gusto mong gawin na malayo sa ingay ng mga bata. Ang ganda dito guys kasi naka-glass roof siya. So para kang nasa labas pero nasa loob ka. So kung gusto mong mag-swimming pero ayaw mong lamigin, so this is the place to be. You are protected from the wind and exposed man siya sa sunlight ay hindi naman ganun kainit dahil sa glass roof. At syempre, astig din yung view kasi nasa unahan ng barko siya located. Ang lupit din ng pool dito guys kasi 4 na palapag siya. Para kang nasa nature spring na galing sa taas yung tubig. From one pool, bababa yung tubig sa second pool, then sa third pool, and sa fourth pool. O diba, winner? So para ka talagang nasa isla dito pero enclosed and controlled yung environment. Hindi ganon karami yung mga tao dito kasi napansin ko sa Southeast Asia kasi yung madalas mag-cruise yung may mga kasamang mga anak. Kapag nagbabad sa indoor and outdoor pools yung mga junakis mo, no choice ka kundi bantayan sila sa pagsuswimming. So yung mga madalas talaga mga pumunta dito, yung mga solo travelers, yung couple, yung mga magbabarkada or mga adults talaga since adult only tong solarium. So after nilang magbabad sa pool ay nag-prepare na kami for the main dining room. The last night of the cruise is something to look forward to. Alam mo kung bakit? Dahil may special dance number ang mga staff ng main dining at ng Windjammer Marketplace. Yung tipo bang kahit parehong kaliwa yung paa mo, kailangan mong sumayaw dahil required para sa ikasasaya ng mga guest, ganun. Ito talaga yung inaabangan namin every Last Supper. Last Supper! Tradisyon na yan sa Royal Caribbean Cruise and this is one of the most enjoyable moments ng mga guests sa isang cruise ship. Actually, nakakatuwa din dyan kapag yung mga nag-serve sa'yo mula day 1 hanggang sa last dinner ay nag-umpisa ng sumayaw. Kasi sa main dining room, kung sino yung server mo mula day 1 hanggang dulo sila din. So these are the men and women behind the amazing food na natikman mo all throughout your cruise. Napanandali ang ibinaba ang kanilang mga kawalit sandok para bigyan tayo ng kasiyahan. O diba ang drama? Kaya wag na wag nung kalilimutang kumain sa main dining room during the last night. Utang na loob. O diba ang saya? Kaya compared to other cruise ships, for me, the best ang main dining room ng mga Royal Caribbean Cruise. Hindi lang dahil sa masasarap na pagkain nila, kundi sa mga gantong entertainment na ibinibigay nila sa mga guest. So kung natuwa ka and since last night na ay pwede mo silang bigyan ng tip. Pero take note ha, hindi required magbigay ng tip kasi kasama na sa binayaran mo yung gratuities. But if you are happy and satisfied naman with their service, you can give them naman. It's up to you. If magbibigay ka ng tip, ay wag na wag mong kalilimutan ang iyong cabin attendant dahil sila ang nagme-make sure na ang buong stay mo sa cruise ay comfortable. Based sa mga experiences namin, mga cabin attendants talaga dapat ang una nyong kino-close. Lalo na kapag may mga request ka like extra bottled waters, mag-request ka ng plancha, or aayusin yung daybed or sofa bed nyo. So if ever isa lang ang bibigyan mo ng tip, it should be the cabin attendant. So after namin kumain sa main dining, ay dumiretso na kami sa Royal Theater para manood ng magic show. Hindi rin namin pwedeng palampasin to kasi last show na, sayang naman yung binayad, di ba? And the shirt is yellow flag! Ha! And what's the pants color? Blue pants! Children, close your eyes! Blue pants! Yeah! And what's the socks color? Green socks?
Risa! Risa! You have the best view! And a red crown! Ladies and gentlemen, that's it! Shri, a big round of applause! Mga 45 minutes din yung show na yan pero hindi na namin ni-record lahat. After this ay dumiretso na kami ng C-Plex para mag-bumper cars. Complimentary po ito at pwede kang umulit-ulit basta pila ka lang ng pila. Legal po ang road crash dito pero bawal ang road rage. Dapat sports lang. O diba? Gayahin nyo si Lola nangahabol pa yan para mambangga. But take note sa mga parents, bawal pong sumakay sa bumper car ang mga kids below 5 years old. So kung may anak ka na pasok sa age range na to, ay layuan nyo ang C-Plex kapag may schedule ang bumper cars. Kawawa kasi yung mga kids na nag-e-expect na makakasakay sila pero it turned out na bawal sila. Kahit samahan ng parents sa bumper car, bawal. At sa mga kids naman na pasok sa age range yung pwedeng sumakay, make sure may dala kayong guardian o kasama niyo yung parents nyo. Marami na kasi kami mga nakasabay na kids na matyagang pumila pero hindi sila nakasakay kasi hinanapan sila ng parents or guardian, wala silang kasama. And the most important thing, if you're planning to do bump car, make sure na ikaw ay naka-close shoes. Sayang ang ipipila mo kung ikaw ay nakachinelas lang. So habang nanonood kayo ng aming bumper car experience ay i-remind ko lang po kayo na the day before the disembarkation ay ito yung mga dapat nyong na-accomplish na. First ay dapat nakuha nyo na yung passport nyo. Don't worry, nakaschedule naman yan. Makikita nyo yan sa Royal Caribbean Cruise app. Usually after lunch nila yan, ibabalik near the elevator sa deck or floor kung saan ka naka-check-in. Pagkabalik sa'yo ng passport ay hanapin mo na agad yung Malaysia and Thailand immigration stamp. O diba? Nadagdagan ng tatak yung passport mo. Congratulations! Second, the night before the disembarkation, make sure na settle mo na ang iyong mga bills sa cruise ship. Automatic naman itong i-charge sa iyong credit card on file. So you can always check sa iyong Royal Caribbean app. And third, make sure is nakaimpake ka na at nailabas mo na ang iyong mga luggages outside your cabin before 11 p.m. Unless mas prefer mong mahirapan at ikaw ang magbababa ng mga luggages mo pagbaba ng barko. At syempre dahil last night na, ay last chance mo na ring maranasan at malasap ang masasarap na pagkain ng Windjammer Buffet. Although bukas ay dito rin naman magbe-breakfast before mag-disembarkation. Pero syempre, iba ang breakfast, iba ang dinner. Kaya itodo na natin to. So ayun nga guys, no, hindi rin talaga nagpakabog ang mga taga Windjammer. Meron din silang sariling farewell dance number. So bukas is maaga ang disembarkation namin. 7 a.m. mag-start na ang batch 1. So kami, nakaschedule kami by 8:30. Pero depende yun kasi pwedeng matawag agad yung batch namin ng mas maaga. And remember that you need to vacate your room early. So yung ginagawa ng iba ay 6 a.m. pa lang ay nasa Windjammer na sila para mag-breakfast and then babalik sa cabin para mag-prepare, mag-BS. So kami, ang strategy namin ay nagpe-prepare na kami, then we're going to vacate the cabin with all our personal belongings and hand carry. Then sa Windjammer na kami kakain and dun na kami tatambay hanggang matawag yung aming batch number 4 disembarkation. Doon na rin kami nag-refill ng tubig and juice sa aming mga tumblers and nagbabaon ng mga food sa aming mga Tupperwares. Usually mga fruits, bread, and boiled eggs yung tinitake out namin. Para meron kaming merienda, diba? Kasi after this embarkation ay meron kaming scheduled na 4 hours na tour sa Singapore.
bago dumiretso ng airport pabalik ng Philippines. Reminder mga ka-Team Apron ha, huwag mong isasama yung idadamit mo during the disembarkation day sa luggage na ilalabas mo sa cabin room. Kasi kung lahat ng damit isinama mo sa luggage, ikukunin ng mga cabin attendants yun. Anong idadamit mo sa umaga, 'di ba? And sa disembarkation day, all you have to do is to tap your SeaPass card and it is yours to keep. And that brings us to the end of our memorable Royal Caribbean family adventure. I hope na nag-enjoy po kayo sa panonood ng aming vlog. And if you have any questions about cruising with Royal Caribbean, the cost, the cabins, anything at all, drop them in the comments and I will read every single one of them. Hindi na kasi kami masyadong nakapag-video ng marami dahil in-enjoy talaga namin yung moment na sama-sama kaming nasa iisang cruise. So if you want a more detailed and complete guide, kindly watch our vlog with Spectrum of the Seas. Kompleto doon guys. Yung link nasa comment section. So don't forget po to like this video and subscribe so you don't miss our next adventure. So thanks so much for watching and I'll see you in our next one. Goodbye! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye!